Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Lucas. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, ang Panginoon ay humirang ng 72. Pinauna niya sila ng dala-dalawa sa bawat bayan at pook na patutunguhan niya. Sinabi niya sa kanila, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Humayo kayo, sinusugo ko kayong parang mga kordero sa gitna ng mga asong gubat. Huwag kayong magdala ng lukbutan, supot o panyapak. Huwag na kayong titigil sa daan upang makipagbatian kanino man. Pagpasok ninyo sa alinmang bahay, sabihin muna ninyo, maghari nawa ang kapayapaan sa bahay na ito. Kung maibigin sa kapayapaan ang nakatira roon, sasa kanila ang kapayapaan, ngunit kung hindi sila magkakamit nito. Manatili kayo sa bahay na inyong tinutuluyan, kanin ninyo at inumin ang anumang idulot sa inyo. Sapagkat ang manggagawa ay may karapatang tumanggap ng kanyang upa. Huwag kayong magpapalipat-lipat ng bahay. Kapag tinanggap kayo sa alinmang bayan, kanin ninyo ang anumang ihain sa inyo. Pagalingin ninyo ang mga may sakit doon at sabihin sa bayan, nalalapit na ang paghahari ng Diyos sa inyo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Magandang umaga po. Kamusta po? Buti po. Okay naman. Salamat sa Diyos sa pagkakataon na magkasama-sama kami mga pari ng Manila upang makaharap po at magkaroon ng pagkakataon na makita ang Santo Papa at makinig sa kanya pong mensahe kung saan ay pinapaalala na ang salita ng Diyos ay kailangan ipagpatuloy sa pamamagitan ng iba't ibang pamamaraan, lalo na ang kilala natin mga pagbibigay ng katesismo o evangelisasyon. Kung kaya't sa araw na ito, muli natin balikan ang ilan sa mga sinabi sa atin ni Kristo sa ating mga narinig na pahayag mula sa Ebanghelyo. Noong Lunes, kanyang hinarap ang mga Pariseo at mga taong patuloy na nagdududa sa kanyang yung kanyang identity, sa kanyang pinapahayag. Kaya't sinabi ni Jesus, napakasama ng lahing ito. Naghahanap sila ng palatandaan mula sa langit, subalit walang ipapakita sa kanila maliban sa palatandaang inilalarawan ng nangyari kay Jonas. Dahil ito yung tagpo na patuloy silang humihingi ng tanda kay Jesus para patunayan ni Jesus sa kanila na siya nga ang Mesiyas. Noong Martes, ang sabi naman ni Kristo sa mga Pariseo, kayong mga Pariseo, inuhugasan ninyo ang labas ng tasa at ng pinggan, ngunit ang loob ninyo'y punong-puno ng kasakiman at kasamaan. Muli yung paalala sa atin, hindi pwedeng puro panlabas lamang ang ating pong inaatupag o binibigyan natin ng pagpapahalaga. Huwag nating kakaligtaan o kakalimutan na mas mainam na maging mabuti tayo kaysa ang maging tama o pinaglalaban natin ng tama kahit na tayo po ay napapasama na. At noong Miyerkules, ang sabi naman ni Kristo sa kanyang patuloy na pagharap sa mga Pariseo,
Kawawa rin kayo mga dalubhasa sa kautusan, sapagkat ipinapapasan ninyo sa mga tao ang mabibigat na dalahin. Ngunit ni daliri ayaw ninyong igalaw sa pagdadala ng mga iyon. So, hindi lang tayo pwedeng yung maninita lang tayo ng maninita at sasabihin natin mali ang ginagawa nila at gagamitin natin ang salita ng Diyos. Pero tayo mismo hindi gumaganap nito. Nung Huwebes, ang sabi rin ni Kristo, kawawa rin kayo mga dalubhasa ng kautusan, sapagkat inalis ninyo ang susi ng karunungan. Ayaw na ninyong magsipasok, inahadlangan pa ninyo ang nagnanais na pumasok. Muli, paalala sa atin, kung hindi tayo maging dahilan ng paglapit ng tao sa Diyos, nawa hindi tayo ang dahilan ng kanilang paglayo sa Diyos. Kahapon Biyernes, ang paalala ni Kristo, kaya mag-ingat kayo sa libadura ng mga Pariseo. Ito'y yung pagpapaimbabaw. At ngayon sa kapisahan ni San Lucas, ang manunulat ng mabuting balita, inaanyayahan tayo na magdasal. Sabi nga dito, sagana ang aanihin, ngunit kakaunti ang mga manggagawa. Kaya't idalangin ninyo sa may-ari na magpadala siya ng mga manggagawa sa kanyang bukirin. Si San Lucas ay ginamit ang kanyang talento, ginamit ang kanyang karanasan. Narinig natin sa unang pagbasa ang pangalan ni Lucas, siya ang nakasama ni San Pablo. Bagamat hindi siya kabilang sa 12 alagad, pero dahil sa mga narinig niya sa kwento, sa karanasan ni San Pablo, kung kaya naisipan niyang isulat itong mabuting balita na ipinahayag ng simbahan bilang isa sa 4 na ebanghelyo natin. So, kaya tayo rin, nawa yung mga karanasan natin mismo ay atin din mabahagi. Mga karanasan na kung paanong kumilos ang Diyos, mga karanasan kung paanong nakilala natin ang Diyos. Hindi tayo pwedeng nananahimik lang, hindi tayo pwedeng nakukontento na tayo lang ang nakakaalam ng mga mabuting balita. Sa abot na ating makakaya, sa dami din ng paraan ngayon, gamit ang ating mga social media, gamit ang internet natin na mas madaling na ipapalaganap ang mabuting balita, kailangan natin makiisa sa gawaing ito. Kung paanong sa panahon natin, patuloy ang paglaganap ng mga maling balita o tinatawag natin mga fake news, kailangan mas marami ang makiisa na magpalaganap ng mabuting balita o ng katotohanan. Amen.